Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, alright. Umpisa na po natin ang Kimpaw update at iba pang showbiz ganap, guys. Heto na naman tayo, guys. Panoorin po natin ng Kimpaw updates natin for today. Alam nyo ba, guys, na mahal ni Paolo Avellino si Kimi dahil si Kimi po ay parang kumbaga is nag-iisang pag-ibig ni Paolo Avellino sa ngayon. Maraming mga netizen po ang nagsasabi na parang nag-iisang babae na lang po sa mundo. Yung tingin nila kay Paolo Avellino is talagang parang si Kimi na lang po yung babae sa mundo. Yun daw yung tingin ng mga bashers kay Paolo Avellino kasi sabi ng mga bashers, kaya daw dumitigit si Paolo Avellino kay Kimi dahil nga daw sa kasikatan ni Kimi. And at the same time, syempre, insecure din yung mga bashers ba? Ganun talaga, guys, pag ikaw ay, kumbaga, kung ikaw ay may insecure sa kapwa mong artista, lahat talaga yan, isasabihin mo na magsabi ka ng mga negatibo dahil mga negatibo na yan talaga yung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Kaya masyado silang maligaya o masyado silang masaya pag binabas sila ang Kimpaw tambalan. And at the same time, alam naman din po natin na talagang maraming nambabas sa kanila. Dahil nga po sa kanilang kasikatan, guys. At alam naman din natin yan, di ba? Kaya heto na naman tayo. Guys. Dito na naman tayo. Si Paolo Avellino, guys, is nag-trending sa kanyang Twitter account na kung saan po ay may patama si Daniel Padilla sa kanya. Pero yung patama na yun kay Daniel, yung patama ni Daniel Padilla kay Papa P is hindi yun sineryoso ni Papa P kasi syempre alam mo na sa showbiz, hindi mo kailangan seryosohin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat seryosohin. At saka, alam naman din natin na pagdating sa mga ganyan na bagay, normal lang yan. Normal lang yan sa isang taga-showbiz na maraming nababas at maraming naiinggit. Kaya nga po, sinabi ni Paolo Avellino na okay lang daw yun kasi hindi naman daw siya pikunin na tao. At saka, hindi lang yan po. Hindi din siya kagaya ng mga iba na talagang todo bigay sila sa pikunan factor ba. Pero itong si Piolo Pascual daw, ay si Paolo Avellino, sabi daw niya is kilala daw niya si Daniel Padilla at hindi daw siya yung pinapatamaan. I don't know if nag-text siguro or so something else like that. Siyempre hindi natin alam, guys, kung ano yung nangyayari sa mundo at wala naman tayong alam dyan, kundi ang alam lang natin is i-vlog silang dalawa. And at the same time, sobrang saya natin kasi nga po
Kita naman natin yung kasiyahan sa kanila na halos abot hanggang langit na yung kasiyahan ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ngayon. And believe it or not, marami talagang humahanga sa kanilang dalawa. Ito na naman tayo, guys. Ito na naman tayo. Spotted na naman po si Kim Chiu sa kanyang endorsement na kung saan po ay nag-endorse siya ng Chowking again. Chowking po. Talagang chinita princess talaga itong si Kim Chiu, guys. Kasi ang kanyang ino-endorso is mga pang-insekto. Siyempre, insekto siya. At saka, alam naman nila na hindi naman basta-basta si Kimi na mag-endorso ng mga bagay-bagay na hindi naman niya kilala. Diba? Pero ito, guys, is napaka-common kasi kay Kimi ito, guys. Insekto kasi si Kimi. At saka normal lang naman yan na mag-endorse sa, except lang sa mga politiko. Yun lang yung ayaw ng mga netizen, except lang sa mga politiko dahil alam mo na, pag politiko kasi pinag-uusapan, mahirap yan. At saka, masisira talaga karir mo dyan. Yan yung mga sinasabi nila kay Kimi, which is tama naman. At marami talagang against dyan sa kanya. Maraming nambas sa kanya dahil dyan. Kaya ngayon po is, hindi naman politiko to, kundi sa Chowking naman siya. Chowking siya nag-endorse, kaya, eto guys, panoorin po natin yung kanyang pag-endorso sa Chowking dahil sobrang ganda ni Kimi dito, guys, as in. Kahit anong klaseng damit or kahit anong klaseng style gawin nila kay Kimi is talagang nababagay talaga sa kanya yung kanyang ginagamit at saka kasuotan, guys. Talaga yung reflection talaga sa kanya is hindi mo maitanggi na sobrang ganda niya. As in. Sobrang ganda niya, guys. Dito mo talaga makikita yung sinasabi na maganda talaga si Kimi. Kahit sa anggulong tignan, talagang chinitang-chinita siya, guys. As in, wala kang masabi sa beauty niya kasi natural siya. Pero marami din kasi nagsasabi na retokada daw si Kimi, which is aminado naman siya na retokada siya sa ilong. Pero hindi lahat ng kanyang mukha ay retokada. Kasi halos naman, guys, sa mga artista na sumisikat is nagpaparetoke ng mga ilong niyan. Kasi bihira lang naman yung mga artista na matangos talaga yung ilong. Yan talaga yung katotohanan niya, kahit i-deny nila yan. Pero the reality talk is talagang nagpaparetoke po sila. Yun talaga yung katotohanan, nagpaparetoke po sila. Kaya, kahit sabihin natin na nagde-deny-denian sila, hindi naman natin pwedeng sabihin na oo nga, nagde-denian sila. Pero kita mo naman yung ebidensya sa past at present nilang picture sa ngayon, di ba? Kaya, useless lang din yung pagde-deny nila. Pero hindi ibig sabihin na ang tinutukoy ko dito yung pagde-deny is si Kim Chiu po. Yun, hindi po. Hindi naman po nagde-deny si Kim Chiu na siya po ay retokada. Ang sinasabi lang niya po, hindi lahat sa mukha niya is retokada. Yun kasi, marami kasing nagsasabi na yung mukha daw ni Kim Chiu retokado daw. Lahat daw yung nasa mukha niya. Kaya siyempre, sino ba naman ang taong hindi magagalit kung papaaminin ka na retokada ka kahit hindi na. Sa ilong, ayun, pinatangos ng konti. Pero hindi yun doesn't mean na retokada na siya. Hindi po. Okay? Kasi ang retokada po is halos sa mukha yan eh. Halos lahat pinalitan mo. Pero siya kasi sa ilong lang, parang pinataas lang yung ilong niya, yun lang. Pero aminado siya dito, ha. Aminado siya, guys. Hindi kagaya ng mga iba na hindi sila aminado. Kaya, eto na, guys. Panoorin na po natin yung endorsement ni Kimi sa Chowking at dito mo makikita talaga yung kagandahan ni Kimi. Okay, let's watch now.
O, diba? Kitang-kita mo talaga yung kagandahan ni Kim Cho dyan, guys. Kaya tayo dito ay talagang todo subaybay. Ano kaya yung mga ibang hiling natin kay Kimi, guys? Ano kaya yung gustuhin natin kay Kimi, guys? Kung sa tingin niyo po ay mas klaro kung sabihin natin or comment natin or ano po dyan kasi isipin mo to sa dami-dami ng mga showbiz, taga-showbiz Sa dami-dami ng taga-showbiz, halos si Kim Cho lang po yung parang, kumbaga ba is, hindi naman nila sinasabi ito para ipa-compete yung mga ibang taga-showbiz ba na artista. Pero, ito yung halos kadalasan na napapansin natin. Maging sa atin man or sa mga ibang artista man ay halos talaga ito yung mga comment, guys. Si Kim Cho po, guys, is isa sa mga veteranang actress. At saka si Kim Cho din po, guys, is malapit sa kanya yung mga endorsement, malapit sa kanya yung pera, ganun na lang natin. Sobrang lapit sa kanya yung mga investment. Kaya, halos pag nakikita mo, or halos pag lapitan mo si Kimis, napaka-humble niya. At kaya nga po, nagkaroon ng tinatawag na endorsement collaboration sila ni Paolo Avellino noon sa yung Hyundai. Kasi requested po yan ng mga audience nila, guys. Requested din po yan ng mga kasama nila, mga fans po nila. Ganun po kabait si Kimi. Kung ano po yung request ng mga fans, yun po ay binibigay niya talaga. At hindi po yun fan, guys, hindi po yun yung kagaya ng mga iba na, sige, ibigay ko na to kasi ito naman request Siyempre, nakakaya na. Wala pong ganun. Wala pong ganun si Kimi na yung mag-request ka tapos may mga sali-salita na hindi mo maintindihan. Wala po, guys. Believe it or not, guys, si Kimi po ay lahat ng kanyang ginagawa sa ngayon ay pinapaghirapan niya. Naghihirap talaga siya dito at pinaghirapan talaga. Aside from that, hindi po siya paborito Kahit marami po siyang mga movies, mga endorsement, guys, hindi po siya paborito. Kasi pag paborito ka kasi hindi ka dumaan sa butas ng karayom. Kaso nga lang, itong si Kimi, dumaan naman po sa butas ng karayom. Kaya yung sinasabi nila na paborito siya, hindi po. Isa po ako dyan na against na yung sinasabi na paborito siya. Hindi po. Para sa akin, hindi. Ang laking no. Dahil lahat naman nasa showbiz ay talagang lahat yung nasa showbiz is isa na po si Kimi dyan is talagang kumbaga naghirap din si Kimi sa lahat ng bagay. Hindi po yan yung napaka-spoon feeding na ganito, ganyan, porque sikat ka, diba, ikaw na, parang ganun. Wala pong ganun na sistema, guys. Wala po tayong ganun. Okay, gusto ko lang po iklaro yan kasi madami kasing nagsasabi na talagang todo sip-sip daw si Kimi sa mga direktor. Ayon sa ating legit na sources, guys, is alam niya daw yung isang actress na nagsabi na napakakwan niya, vocal niyang nagsabi dito na todo sip-sip daw si Kimi sa mga direktor at saka management. So, ibig sabihin nun, guys, hindi niya talaga tanggap na hindi siya bibigyan ng may kontrata naman siya. Pero, hindi lang talaga niya tanggap na yung wala siyang project, parang gano'n. Kung baga is, hindi pa papanahon para sa kanya. Yun siguro yung hindi niya tanggap dahil sobrang panunuhol or di kaya hindi na, alam niyo ba talaga yung sinabi niya, tong actress na to is sobrang sip-sip daw si Kimi sa mga manager or sa mga director sa ABS-CBN na kung saan po ay halos daw yung business niya na bag ay
parang binibigyan daw niya, parang pa-blessing daw pag nagkaroon siya ng movie. Parang kung baga ba is sip-sip factor, kaya siya linalapitan ng mga director kasi hindi siya madamot na magbigay ng blessings, parang gano'n. The way na parang sip-sipan ang nangyayari. Ganun po guys yung parang sinasabi nitong actress na to. At yung actress na yan guys is kilala din po natin yan. At saka matagal na po yung insecure kay Kimi. Pero hindi lang kasi yan pinapatulan ni Kimi dahil nga po nakikipag-usap yan noon kay Kimi na kahit collaborate lang, makikipag-collaborate o gawin lang siyang parang extra sa kanyang movie. Kaso nga lang, ang sabi ng management is a big no daw dahil may ugali daw itong actress na to. And yet, we don't know if nagbago na tong actress na to kasi kung nagbago na itong actress na to, edi dapat hindi na siya nagsabi na about dun sa sip-sip factor. Kasi siya daw mismo nagsabi guys na napakasip-sip ni Kim Chu sa mga director at sa mga taga-showbiz. Kaya syempre nasakta naman si Paolo Avellino bilang isang katandem ni Kim Chu. Nirerespeto daw ni Paolo Avellino ang desisyon ni Kim Chu. At saka syempre si Paolo Avellino din po is hindi din niya pumatpatol ng mga babae guys. Kasi napaka-gentleman niya. Pero may mensahe lang kasi siya sa mga nagbabasa sa kanila ni Kimi ba. Kumbaga is talagang pinipilit na siraan sila. Ang mensahe po ni Paolo Avellino guys is, sabi po niya dito na kahit binabas nyo kami, sabi niya, mas lalo kaming sumisikat dahil sa inyo. Sabi ni Paolo Avellino. Kaya lahat ng mga nambabas kay Paolo Avellino ay lalo silang sumikat sa ngayon. And this is for today. And paki-like, subscribe naman pong ating YouTube channel. At paki-share na din po. Maraming salamat. At God bless po sa lahat.